Sa previous episode, ang bida nating si Hoban na palaging binubuli sa school at ginagawa pang katatawanan ng dalawang YouTuber, sinusunod niya ang utos ng mga ito para sa sarili nilang kapakanan at kung hindi susunod si Hoban sa utos nila ay tiyak na mabubugbog siya dito. Dahil sa natatakot si Hoban sa mga bully na ito, kaya wala siyang paraan para umalma at doon ay nalaman niya na mabilis lang pala kumikita ang mga YouTuber. Para sa kanya di makatarungan ang mundo dahil sa ang kinikita niya sa buong linggo na pagtatrabaho ay kikitain lang ng 30 minutes sa pagla-live sa YouTube. Gusto ni Hoban pasukin ang trabaho na ito hanggang sa dumating ang panahon, hindi sadyang nag-viral siya dahil lamang sa nangyaring bangayan nila ng isa sa mga bully at ito'y nakunan ng video sa pamamagitan ng 4K live camera. Naging sikat si Hoban overnight dahil sa video na ito at ang nakakatuwa ay kumita siya at ipinangbayad niya sa bills ng hospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. At sa pagpapatuloy, sa burger place kung saan nagtatrabaho pa rin si Bomi bilang cashier at siya ay nakayuko sa likod ng counter habang pinapanood ang video ni Hoban, ngunit narinig niyang may lumapit na customer sa counter kaya tumayo siya upang salubungin ito. Ngunit habang binibigkas niya ang karaniwang pagbati, ang tanging nasabi ng malaking lalaki ay cute daw si Bomi at walang mga mata ang lalaki kaya nang hilingin niya ang numero ni Bomi, agad itong tumanggi upang maiwasan ang anumang hindi angkop na pakikipag-usap. Upang mapaalis agad siya ay tinapos na ni Bomi ang kanyang order na 30 Big Macs, 30 side orders ng fries at isang Diet Coke dahil nagbabantay siya ng calories. Ngunit kahit nakuha na niya ang kanyang pagkain ay patuloy pa rin ang lalaki sa paghingi ng numero ni Bomi at napilitan na matanggihan siya ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong umalis. Ang ibang manggagawa ay nagrereklamo sa isa't isa na sinabihan na nila ang lalaking iyon na hindi na siya pwede dito, kaso patuloy pa rin siyang bumabalik at samantala ay iniisip ni Bomi na noong si Paco ang nanggugulo sa kanya, si Hoban ang tumutulong sa kanya kaso ngayon pakiramdam niya ay iniwan niya si Hoban mula nang napahiya ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay pumunta tayo sa isang meat market kung saan ilang butchers ang aksidenteng nagtapon ng kanilang stock ng pork at ngayon nakahandusay na ito sa sahig. Ang tanging paraan para maibalik ito sa tamang oras ayon sa 5-second rule ay kung pupulutin nila ito, ngunit ang mga ito ay tumitimbang ng 200 kilo bawat isa kaya walang paraan na magagawa nila ito. Bigla na lang dumating ang malaking lalaki mula kanina. Iniabot ang kanyang bag ng burger sa isa sa mga lalaki at saka binuhat ang malaking piraso ng karne sa kanyang balikat, habang iniisip din kung paano mapapalapit kay Bomi at lumakad na lang siya na parang walang nangyari. Ang ibang mga manggagawa ay namangha, ngunit kilala si Mangi Wong sa lugar dahil isa siyang profesional na wrestler at ang lakas niya ay talagang pambihira. Ngunit ang kanyang karera sa wrestling ay huling iniisip ni Mangi dahil kasalukuyan niyang pinapanood ang pinakabagong video ni Hoban at talagang nagulat siya na tinalo si Tan ng isang lalaking wala namang titulo. Subalit naisip niya na kung matatalo niya si Hoban sa isang laban, baka madagdagan ang kasikatan ng kanyang YouTube channel at kung magiging sikat siya o makakuha man lang ng higit sa 7 subscribers, baka magustuhan na siya ni Bomi. Sa paaralan naman, pinapanood ni Hoban at Snapper ang kanilang view count na lumilipad sa taas at ito ay dahil sa lahat ng pagsisikap ni Lee na gawing nakakaaliw ito, masaya silang dalawa na pinili nilang i-hire si Lee kaso sa ibang usapan ay tinanong ni Snapper si Hoban kung ayos lang ba siya talaga. Hindi alam ni Hoban kung bakit biglang nagtanong si Snapper ng ganoon, ngunit ito ay dahil pagkatapos tamaan ng backkick ni Tan si Snapper ay naospital siya. Pero tinamaan din ng backkick si Hoban at mukhang ayos lang siya at maaaring dahil mahina lang si Snapper, ngunit may isang bagay na kinaiinisan ni Hoban tungkol sa buong laban kay Tan. Alam ni Hoban kung ano ang pakiramdam ng malisyosong pambubuli dahil naranasan na niya ito sa halos buong buhay niya, ngunit parang iba si Tan kumpara sa iba at kaya't si Hoban ay hindi sigurado kung talagang masama ba talaga si Tan. Hindi fan si Snapper sa labis na mapagpatawad na ugali ni Hoban at kakaiba para sa kanya na mag-alala tungkol sa isang taong kinamuhian niya ilang araw lang ang nakalipas. Pero gusto pa rin ni Hoban malaman kung ano na ang nangyayari kay Tan ngayong natalo na siya sa laban. Sinabi ni Snapper kay Hoban na ang buong internet ay nagkakagulo sa kung gaano kahat si Tan noong siya ay nawalan ng malay at nagkaroon siya ng sobrang daming publicity. Dahil dito ay malamang makakakuha siya ng 200k subscribers agad kung magumpisa siya ng bagong YouTube channel. Pero sa ngayon ay hindi pa niya alam ang kanyang kasikatan at naglalaro pa rin siya ng mga arcade games. Pagkarinig ng balita tungkol kay Tan ay binawi ni Hoban ang lahat ng mabuting sinabi niya tungkol dito at ngayon ay kumbinsido na siya na si Tan ay isang walang kwentang tao.
tulad ng lahat ng natural na magaganda na kalaban niya. Sa ibang bahagi ng paaralan, nakaupo si Lee sa kanyang mesa at nag-iisip ng mga paraan upang mapapataas ang kanyang tsansa na magkaroon ng mga kaibigan, kabilang na ang pag-aaral kung paano tumigil sa pagsasalita na parang matanda. Ngunit siya ay naistorbo ng isang laruan na ahas ang bumagsak sa kanyang mesa at sobrang natakot siya na tumilapon siya sa kanyang upuan at sumigaw. Ang mga taong gumawa ng prank na ito ay natatawa at kinunan pa nila ito ng video para sa kanilang bagong YouTube channel. Kahit na akala nila na nakakatawa ito, hindi nila naisip na ang pagsigaw ni Lee sa takot ay makakakuha ng maraming views sa YouTube at hindi makapaniwala si Lee sa kapal ng mukha ng mga batang ito. Una nilang takutin at kunan siya ng video, tapos tatawagan siyang hindi nakakatawa at sinabi niya sa kanila na bastos ang mag-video ng walang pahintulot kaya gusto niyang burahin ang video. Bagamat walang pakialam ang grupo sa kanyang opinyon, hindi rin nila sa tingin na sulit itago ang video kaya pumayag silang burahin ito kaso isang lalaki pa rin ang nagtulak kay Lee sa lupa dahil nakakainis siya. Biniro ng mga babae ang lalaki na baka biglang tumakbo si Hoban para iligtas si Lee sa anumang oras habang pinagtatawanan si Hoban at sinasabing ang kanyang fighting techniques ay hindi gagana sa totoong laban. Bagamat kaya ni Lee na harapin ang pangbubuli mag-isa, hindi niya matatanggap ang paninira kay Hoban kaya siya'y sumuntok pero ginamit ng lalaki ang isa sa mga teknik ni Hoban para kontrahin ito, kaya nasaktan si Lee sa kanyang kamay. Nagpatuloy ang mga babae sa panunukso kay Lee at sinabing itigil na ang pagiging cute at matutong magsalita ng normal, pero sinubukan na ni Lee ang mag-aral muli at si Lee ay napaiyak at hindi ito gusto ng mga babae dahil ngayon ay parang sila na ang masamang tao. Pagkatapos ay dumating si Snapper sa silid para iligtas ang pangyayari, kahit na alam niyang hindi niya kayang labanan ang isang bata sa away at tumakbo si Lee upang tingnan si Snapper at naramdaman ni Snapper ang sobrang hiya na gusto niyang magtago. Hindi kilala ng mga bullies kung sino si Snapper kaso lang ay hindi na ito mahalaga dahil plano nilang masaktan si Lee, ngunit bago pa masaktan si Lee ay biglang pumasok si Hoban sa silid-aralan at hinawakan ang kamay ng lalaki. Nakilala ng lalaki si Hoban pero hindi niya inakala na siya'y maliit. Hindi rin naisip ni Hoban na ang mga bata ngayon ay lumaki na, pero mali ang kanilang pag-aakala sa kanya at tinanong ng lalaki si Hoban kung gusto niyang lumaban. Nagsimulang magtanong ang iba kung staged ba ang laban nila ni Tan dahil hindi sila makapaniwala na talagang natalo niya ito. Naiinis si Hoban na sinasabing staged ang kanyang mga video pagkatapos ng lahat ng hirap niya para manalo, ngunit kumpara kay Tan ay wala silang dating kaya't sigurado si Hoban na matatalo niya ang lalaki kung talagang gusto niya. Sinubukan niyang magmukhang nakakatakot at bantaan sila gaya ng ginagawa ni Tan, pero nang hingin niya ng nakakatakot ang 100 yen at binigay lang ito sa kanya ng mga lalaki at nagsimulang tumawa, at ang ganitong uri ng pagbanta ay epektibo lang kung kaya mong saktan ang isang tao dahil sa pera. Kaya't naghanda na si Hoban para sa isang laban na sigurado siyang mananalo, pero bago pa magsimula ang lahat ay napansin ng lalaki na si Kim ay nakatayo sa likod ni Hoban at mas natakot siya kaya umatras na lang at makalipas ang ilang sandali. Nag-uusap ang tatlo sa labas at sinabi ni Hoban na sana hiningi na lang niya kay Kim na sumama mula sa simula dahil makakatipid sana ito ng maraming abala. Binugbog ni Kim si Paco noong huling pagkakataon na nahuli niya itong nang bully kay Hoban, pero iniwan na niya ang mga juniors matapos silang umatras at bagamat masaya si Lee na hindi ito nauwi sa gulo, tinanong ni Snapper si Lee kung ayos lang siya pagkatapos ng nangyari. Ngunit higit sa lahat ay naiinis siya na patuloy na nang bully ang mga iyon at nagkukunwaring cool. Narinig ni Snapper na may bagong channel ang mga lalaki kaya tinanong niya kung anong klaseng content ang ginagawa nila. Ipinaalam ni Lee na tinatawag ng mga lalaki ang kanilang sarili na The Comedy Crew at nagpapakalat ng kalokohan sa mga tao habang sinasabing, "It's just a prank bro." Ang nakakainis pa rito ay medyo sikat sila sa kabila ng kanilang masamang ugali at sa puntong iyon, tumayo si Snapper at sinimulang sinisigawan si Hoban dahil wala itong ginawa para ipagtanggol ang dangal ni Lee. Sumagot si Hoban na mas malala pa ang ginawa ni Snapper kaysa sa kanya. Samantala ay galit pa rin si Lee dahil sa pangungutya ng mga lalaki sa mga teknik na natutunan ni Hoban. Ang argumento ni Hoban at Snapper ay nagiging mainit at sinabi ni Hoban na naiinis din siya sa mga bata dahil sinaktan nila si Lee, ngunit higit sa lahat dahil kinutya nila ang kanyang mga teknik sa pakikipaglaban. Lumapit si Hoban kay Lee at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakatulong ng husto kanina, pero pinapangako niyang tuturuan siya kung paano ipagtanggol ang sarili sa susunod na pagkakataon.
at sa paraan ng pagtingin ni Lee kay Hoban ay tiyak na humahanga siya dito. Sa gabi ay natutulog si Hoban sa kanyang kwarto at nananaginip tungkol sa nangyari kanina kasama si Monsong. Matapos iligtas siya ni Monsong mula sa laban ay labis ang pasasalamat ni Hoban sa kanya, pero may seryosong bagay na gustong sabihin ni Monsong kay Hoban kaya't sinabi niyang kailangan ni Hoban tawagan si Bomi. Alam niyang nahihiya si Hoban sa sarili kaya mahirap para sa kanya na harapin si Bomi, pero hindi rin karapat-dapat na pabayaan si Bomi at pumayag si Hoban na tawagan si Bomi. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin dahil hindi niya alam kung paano siya makakausap pagkatapos siyang makita ni Bomi sa kahihiyan. Samantala si Lee ay nasa kanyang kwarto rin at sobrang patay na patay kay Hoban matapos ang nangyari kanina. Hindi niya mapigilan ang kanyang excitement at agad nag-text kay Hoban para marinig ito at walang ideya si Hoban na in love si Lee sa kanya kaya sumagot lang siya ng normal. Ngunit plano ni Lee na siguraduhin na alam ni Hoban kung gaano niya ito kamahal at kinabukasan. Balik trabaho na naman si Bomi at nandyan ulit si Monsong kaso ngayon ay may mga mata na siya kaya hindi na siya mukhang anime protagonist. Bagaman nakakakilabot pa rin siya kaya nag-aalala si Bomi sa kung ano ang maaaring mangyari kapag natapos ang trabaho niya mamayang gabi. Habang nag-iisip pa rin siya ay narinig niya ang pamilyar na boses mula sa kabilang counter at pag-angat niya ng tingin, nakita niyang si Hoban ang nandoon at sinubukan ni Hoban na magpakakol habang kinakausap si Bomi. Pero halatang nagagalit pa rin si Bomi sa kanya. Naiintindihan ni Hoban kung bakit magagalit si Bomi dahil iniwasan niya ito ng 2 buong buwan kaya marahil siya ay makasarili sa pag-contact dito ngayon, inisip niyang mas mabuti pang umalis na lang siya bago magdulot ng eksena, pero habang naglalakad siya palayo ay napansin ni Bomi ang mga notes na sinulat ni Hoban sa kanyang kamay tungkol sa mga sasabihin niya kapag nagkita sila, at natawa siya ng kaunti. Pero naalala niyang dapat ay galit siya kay Hoban kaya sinubukan niyang itago ito, pero nakita na ni Hoban ang kanyang pagtawa kaya't alam niyang hindi talaga nagagalit si Bomi sa kanya, nagkunwaring nagagalit pa rin si Bomi at sinabi kay Hoban na umalis na dahil busy siya kahit na wala namang ibang customer. Kaya sinamantala ni Hoban ang pagkakataon at tinanong si Bomi kung kumusta na siya, epektibo ang tactics ni Hoban dahil hindi na siya pinapaalis ni Bomi. Ngunit tinanong naman siya ni Bomi tungkol sa editor na kinuha niya. Kahit nakangiti si Bomi ay natakot si Hoban sa kanyang ekspresyon at sinubukan ni Hoban ipaliwanag ang lahat, kaya sinabi niya ang tungkol kay Lee kaso tinanong ni Bomi kung sa tingin niya ay cute si Lee at alam ng lahat na ito ay isang bitag. Nag-alinlangan si Hoban sumagot, pero lalong naging komplikado ang sitwasyon nang dumating si Lee na hinahanap si Hoban at narinig ang tanong. Direktang tinanong ni Lee kung sa tingin niya ay cute siya at dahil si Lee ang nagtanong, madali para kay Hoban na sabihing cute si Lee. Kaso hindi handa si Lee marinig iyon mula sa kanya kaya medyo namula siya, nag-text si Lee kay Hoban kanina upang tanungin kung nasaan siya kaya tinanong ni Hoban kung dumaan siya doon para lang makita siya at nagdahilan si Lee na gusto lang niyang makuha ang opinyon ni Hoban sa isang kantang sinulat niya, pero pagkatapos ay sumuntok siya kay Hoban na kinontra naman ni Hoban gamit ang kanyang ulo. Ngayon na nakita ni Bomi si Lee ng personal ay nakita niya na hindi maikakaila na cute talaga si Lee, kaso sa isang nakakagulat na pangyayari ay hindi dumating si Lee para agawin si Hoban mula kay Bomi, kundi para tulungan si Hoban na makipagbati kay Bomi. Binigyan niya ng regalo si Bomi at ikinwento kung gaano kadalas banggitin ni Hoban si Bomi, sa kabila ng hiya ni Hoban ay hindi niya maikakaila na totoo ang karamihan dito at pagkarinig ng nararamdaman ni Hoban. Tahimik na sinabi ni Bomi na pwede na siyang mag-text ulit at agad nawala ang hiya ni Hoban nang ma-realize niyang pinapatawad na siya ni Bomi, kahit na nagkukunwaring hindi ito interesado. Nang makita ito ay nagdesisyon si Lee na umalis na at ginamit ang peking injury sa paa bilang dahilan para hindi tanungin ni Hoban, ngunit habang naglalakad pa uwi si Lee, kahit alam niyang mahal ni Hoban si Bomi ay hindi niya mapigilan ang pagkapula ulit ng mukha nang maalala niya kung paano siya tinawag ni Hoban na cute. Kinabukasan, naglalakad si Bomi sa kalye at mas masaya siya kaysa sa dati dahil nagte-text sila ni Hoban buong gabi kaso nasira ang kanyang magandang mood nang gulatin siya ng isang peking ahas sa kanyang bag, nadulas si Bomi at bumagsak sa kalye at biglang lumitaw ang mga lalaki mula kanina na tinatawag ang kanilang sarili na The Comedy Crew upang sabihin na, "It's just a prank bro." Sinimulan nilang tanungin si Bomi kung pwede nilang i-upload ang video niya sa kanilang channel. Pero litong-lito pa rin si Bomi sa nangyari kaya hindi niya namalayan na nasa gitna siya ng kalsada hanggang sa may mabilis na papalapit na kotse.
Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.